Ngayon, may pagkakataon tayo na magpalitan ng kuro-kuro, magtalakayan. Kayo po ang bahalang magtanong at sasagot na lamang ako. Sa Digmang Bayan, tatlong bagay na dapat isagawa sa kanayunan at sa pamumuno ng partido. Ang kailangan yung sandatang pakibaka, isulong yung agraryong revolusyon, isulong din at yung basing masa laging pinapalawak at kinokonsolida. Ngayon, magsasabi ko ng isang wikang mapangahas. Alam po ninyo, nandyan na lahat yung mga bata yung elemento. At kung sa labanan, kailangan lang mahusay na commander. At unang bagay sa tatlong pinagsasama, yung tatlong bagay na binanggit ko. Alam po ninyo, noong dekada ng 80, may mga magagaling na commander sa paglulunsad ng mga salakay, pero yung ilang nagkakamali, pinababayahan yung ugnayan ng opensiba at pagpapanatili at pagpapalakas ng mga baseng masa. Ngayon, sa palagay ko, maraming kayang-kayang target ng bagong hukbong bayan. Kaya inisip ko, napakalawak na yung basing masa. Kailangan na lang ng gifting at kalistuhan, no? Sa pamimitas sa mga maliliit na target. Alam po ninyo, may mga target na laging naghihintay lang dyan, maliit. Madali mong palibutan at pitasin mo na lang. Pwedeng mani-manihin yan. At yung mga nasa nakatatas na command, madali silang magtipong ng puwersa para pitasin din. Yung mga destakamento lang ng platon, kayang-kayang pisain yan. Una at una kayo ng mga gamit. Kaya ang masasabi ko, kailangan may mga mapangahas na commander at dapat pinagbibigyan ng laya ng pamunuan ng partido para sila ay makagawa ng opensiba at kailangan, alam po ninyo, estilo ng manggagawa yumari ng mga bagay-bagay sang-ayon sa plano. Sa sistemang kapitalista, ang mga kapitalista nagmamando tungkol sa plano sa produksyon. Pero ang uring manggagawa, nasa kanila na rin yung pagpaplano. At dapat ikinagawin ng partido magplano. At hindi masama kung sasabihan ng partidong bawat command ng NPA kung ano yung rasonableng target para mapalaki yung puwersa nila sa loob ng isang panahon. At ang pagpaplano naman nakabatay sa mga ulat tungkol sa lakas at mga nakikitang target sa kapaligiran. Yung, alam po ninyo, dahil sa pagpapabaya, sa pagpapalakas ng mass base sa dekada ng 1980, lalo na sa mga lugar ng mga nagkamali sa kaliwang oportunismo, noong sa panahon na ng pagwasto, tinuunan ang mass work. Ngayon, yung mass work naman, sa mga ilang lugar, nagtatagal yung pagdadahilan. Mass work muna bago opensiba. Alam po ninyo, nung kami nag-umpisa sa Tarlac,
Pero isa na nga lang naman ninyo na kahit makitid yung zonang guerrilla sa Tarlac, matagal nang sanay sa pagkikirilya yung bahagi ng lumang hukbo na inugnayan ng mga proletaryong revolusyonaryo. Pero makitid yung lugar, 2nd District ng Tarlac, ilan lang bayan. Pero ninyo, nag-umpisa kami sa 9 na replay, naging 200 replayan sa loob ng 1.5 taon. Yan hindi ko sabihin. Kailangan ang mga commander na mapangahas at linalay-layan ng pamumuno ng partido. At yung 200, muntik pang naging muntik pang naging 400 kung naging matagumpay ang plano na kunin lahat yung 200 Armalite ng Camp O'Donnell, sana naging 400 yan. Ngayon, ano naman kung ikaw ay nagpapakahusay sa pag-opensiba, kailangan magpakagaling ka rin sa paghahanda sa kung anong magagawa ng kalaban. Kaya sa umpisa pa lamang dahil alam namin yung kakitiran ng 2nd District ng Tarlac, may mga kadre na ikinalat tayo, lalo na sa sa bandang Isabela at may sa iba pang lugar. Kaya nung yung task force lawin ng 5,000 ilinaban sa 2,000 sa 200 ng NPA, nakalaban pa rin ang NPA. Ang mahalaga yung masa na natili, pero may limitasyon din ng 200 kung kinonsentraan ng libo-libo at rinirig ang mga 10 ang baryo sa isang raid, sinasaklaw ng mga military, 10 baryo, masinsinan yung banat nila. Pero hindi basta umalis ang pamunuan ng Committee Central dyan. Lumaban muna, pagkatapos nung nakitang masyadong malaki yung konsentrasyon, gumawa ng shifting yung headquarters sa punta na sa Isabela. At doon mas maganda ang kalupaan para sa pakikibaka. Ang naman ang mga puwersang guerrilla, 3 lang naman yung mayor na taktika dyan. Konsentrasyon para lumaban, maglunsad na ofensiba, pag-atras kung malaking puwersa, pero yung sa pag-atras mo, kumukuha ka ng magandang posisyon para makagawa ka ng magandang kontra-ofensiba. At kung talagang naman napakalaki yung konsentrasyon sa isang definidong lugar na masasabi mo limitado, nandiyan na yung taktika ng paglilipat. Kung saan ka lumipat, nandun yung lakas mo. At yung naiwanan mong masa, naghihintay yon sa pagbalik mo. Ngayon, pag lumipat ka sa panibagong masa, expansion yon. Kung tama pa rin ang gagawin mo. Ganun po hindi ko sabihin ng yung kapag meron ka ng batayang masa, meron ka ng baseng masa, pwede ka ng sumigi sa salakay. Ating talakay nito ay may pagka-academic dahil ako nagbabatay naman sa ating karanasan. Yung hindi tayo gumagawa ng mga utos, dahil ang pamunuan ay nasa Pilipinas at nasa labas ng Manila. Tayo nag-aaral, no? Ang ikaw na gumagawa ng talakayan nang tayo ay matuto, maintindihan natin kung paano kumilos ang mga puwersang revolusyonaryo ito. Mas marami kayong makukuha doon kaysa yung aking masasabi.